イエス、これですね。このイエスと出会った人々というね、イエス様とどういう人たちが出会ってどういうふうに、ね、人生が変えられていったかをずっとシリーズで話して、今回で5回目ですね。Ngayong araw ay panglima na po sa serye natin pinag-usapan tungkol sa mga tao na nagkaroon ng encounter sa Panginoon at ano bang nangyari sa kanila pagkatapos nilang nakilala ang Panginoon. 今日を入れてあと3回でこのシリーズを終わりたいと思います。 So including today's message, tatlo na lang po natitira nating serye tapos matatapos na yung ating. そして今月の最後はですね、横浜のエブリネーションの教会からパスタースコットが来てメッセージをしてくれます。 Then for the last Sunday of this month, yung ating leader sa Yokohama, yung si Pastor Scott, siya po'y darating at siya po'y magme-message. アナウンスでも言いますけれども、本当に素晴らしい先生ですので、メッセージもすごい面白いのでね、どうぞたくさんの人を招いて、その時招いてください。 So gaya ng in-announce namin sa inyo, nakakatuwa po siya pag siya nag-share ng kanyang message. So we would like to ask you na i-invite po ninyo ang inyong mga kaibigan upang umaten sa susunod na linggo. じゃあ今日のメッセージに移りたいと思います。 Okay, so tayo po magsisimula ng ating mensahe sa araw na ito. 全然聞こえないあれ、これ電池がないかな。電池がないの。これ光もしてない。はい。今日はですね、今日のメッセージのタイトルはイエス様ならどうするっていうタイトル。 So ang title ng message natin ngayong araw na ito is kung ikaw si Jesus, ano pa ang dapat niyang gawin? 前も話しましたけれども、このね、主語を見てください。ここにね、WWJD と書いてますね。 So kung titigan po natin yung ating report at yung ating pamphlet, may nakita po tayo dito na WWJD. ね、このロゴはね、すごい世界中で有名です。WWJD、イエス様なら What would Jesus do? イエス様ならどうするっていう。 So yung logo natin is a famous, even in the world, ginagamit po ito. Ibig sabihin ng WWJD is What would Jesus do? 私ね、皆さんご存知のように若い頃オーストラリアにいました。 So gaya na yung pagkaalam, ako'y nung bata pa ay nasa Australia. その時ね、私ね、ずっとね、バンドばっかりやってて、教会ほとんどね、行ってなかったですね、ずっと。 So during the time, since bata pa si Pastor Shin, wala siyang ibang ginagawa kundi puro band lagi, sumasama sa mga banda, at wala siyang time para pumunta ng church. まあね、ジョエルさんほどじゃないですけど、僕も結構道を外して生きてます。 So, kakaiba kay Joel, pero yung aking daan din noon ay medyo na iba. そしてまあだけどオーストラリアに行った時私すっごいリバイバルされて信仰を燃やされてね、その時に宣教師の飯も受けたんです。 But doon si Pastor Shin na nasa Australia, nagkaroon siya ng pagbabago at doon nangyari yung revival sa kanyang buhay hanggang sa na-receive niya yung pagiging misyon. イエス様と出会って、ね、そして私の妻とも出会いました。 So, natagpuan ko ni Pastor Shin ang Panginoon sa Australia as well as yung kanyang asawa. でそこでね、日本人教会ね、リエさんがね、オーストラリア行ってた時に通ってたゴールドコーストの日本人教会があったんですけど、 So, doon sa Australia, meron kaming pinupuntahan doon sa Gold Coast, yung isang church ng mga Japanese, wherein si Ray doon din umaattend. それをね、始めた先生が林田先生といって、今大阪で教会開拓してます。 So, yung nag-start ng church doon sa Australia sa Hayashi, si Pastor Hayashi, wherein niya ay nasa Japan sa Osaka. Hayashida. Pastor Hayashida. 私たちね、その時オーストラリアに来てた若者はね、たくさんね、林田先生の家にホームステイさせてもらって、私も妻もね、それぞれ違う時期にホームステイしました。 So during that time, parang siya yung nag-host sa amin. Pagka kami nandun, yung homestay, siya yung laging tinitira namin, including ni Pastor Shin at si Hiromi, pag pumupunta sila ng Australia. サーファーズパラダイスという場所ですから、サーファーの人たちが多いんですよね。 So yung kasi tinatawag is Surfers Paradise. Kaya karamihan ang pupunta doon, yung mahilig sa mga surfing. もう若者がいっぱい教会来ました。次から So 次へと。 napakaraming mga kabataan na uma-attend sa church na yon. 毎月のように洗礼式やってます。 So halos every month meron po silang baptism na ginagawa. その代わりね、若者ですからね、問題だらけ。もうね、問題もいっぱい、罪もいっぱいですよね。 So of course, ang amaten mga kabataan, so maraming mga kasalanan, iba't ibang binabahagi, ganun din yung kanilang mga inahayag ng mga pagkakasala. ね、そしてね、日本でもう問題だらけで、ね、日本に住めないような人が逃げるようにしてね、オーストラリアに来てました。 So yung mga tao, aside sa mga kasalanan, yung maraming mga problema, yung problema hindi masolusyonan sa Japan,
tinatakasan nila yun at doon sila tumatakas at pumupunta sa ね Australia. その問題をね取り扱うために林田先生たちもいつもね本当に苦労してましたね。 So si Pastor Hayashida, for him, para ma-accommodate o magawa ng paraan ng mga kasalanan yun o problemang yun ng kabataan, siya rin mismo ay namumblema. 僕はねその林田先生たちの家でホームステイしてた時に本当に未だにねずっと人生に残るような宝を一つねいただくことができました。 So nung kami ay mag-homestay sa lugar ni Pastor Hayashida, is meron ako isang bagay na hanggang ngayon ay treasure para sa akin, dun sa akin naranasan. それがねこの What would Jesus do? Yun yung sinasabi natin, what would Jesus do? ね、教会でたくさんの問題が起こってある時ですね女の人がシングルの、ね、女性がですね不道徳な罪、ねを犯してそれが林田先生たちは分かったんですね。 So meron kasing isang babae doon na nagbahagi ng kanyang buhay na siya ay nagkaroon ng isang immoral na pamumuhay. Din binahagi niya kay Pastor Hayashida at ito'y ginawa ng paraan. そしてその時はですね日本人教会は実はね6人のリーダーたちで全てやるという決まりがあったので本当はその罪を知ったらそのリーダーたちを報告しなければならない先生は義務があったんです。 So during the time, si Pastor Hayashida, meron siyang parang karapatan na meron kasing group of 6 person na dapat yung leader, sila ang gagawa ng paraan o magbigay ng solusyon doon sa problemang kanilang na ibinigay sa kanila. だけど先生たちは、ね、そのことを黙って彼女をカウンセリングして励ましながら教会に連れてきてました。 However, yung ginawa ng mga kasama niya, hindi nila ibinahagi doon kay Pastor Hayashida yung problemang yon. Sila na lang mismo ang nagbigay ng counseling at hinayaan nila na yung babaeng yun ay umaten lagi. だけどその後ですねその罪を犯してたことがリーダーたちに分かってしまって大問題になった。 However, yung problemang yun ay nataas sa lahat ng mga leader ng church at ito'y naging isang malaking problema. そしてそのリーダーたちが決めたことは林田先生は、ね、罪を隠して、ね、そしてリーダーたちの約束を破ったのでね牧会の権利を一定期間取り上げるということでメッセージも何もできなくされたんですね。 So si Pastor Hayashida, siya ay responsible para sa kabuuan. Ang ginawa ng mga leader, parang siya ngayon ay ibinlame. Bakit hindi niya nagawa ng paraan? Ano pat ang leader ay nag-decide na alisin siya muna temporary sa pagiging pastor ng simbahan. 実はねそのリーダーたちの中に林田先生たちに妬みとかね面白くない思いを持ってた人たちもいたからこういう問題がどんどん起こってきます。 Pero yung problemang yun ay nangyari at pati yung desisyon na alisin si Pastor Hayashida is meron ding mga leader kasi na may masama ang loob sa kanya. Kaya sila nag-decide para siya ngayon nagpalisin. 教会のリーダーをやってるとね本当にたとえ悪いことをしてなくてもいろんな攻撃がやってきます。 So of course, pag ikaw isang leader ng simbahan, natural lang yun na kahit wala kang ginagawang masama, andun yung atake lagi sa inyo. そしてその時先生はですねもうすっごい落ち込んでてもう自分はやっぱりねもう牧師として神様に本当は召されてないんじゃないかというふうに言うぐらい落ち込んでました。 So dahil sa disappointment na naranasan ni Pastor Hayashida, parang naisip niya na, hindi na siguro ako talagang itinilaga ng Diyos para maging isang pastor. 僕はその時ホームステイしてたんでね一緒にね先生と2人でよくデボーションやってたんですね。 So during that time, nagkaroon si Pastor Shinyu, yung time na nag-homestay siya ron sa kanya, kaya halos araw-araw nagdi-devotion sila ni Pastor Hayashida. その時に先生が僕に教えてくれたのは、ね、自分は今までたくさんの問題を通ってきたけど問題を通るたびにねいつもね福音書を読むんだマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネのね福音書を読むんだって教えてくれたんです。 So ito yung natutunan ko lang kay Pastor Hayashida na ang tao ay napakaraming problema at kahit tayo sa araw-araw iba't ibang problema. Pero sa problemang iyon ay ating mapagtatagumpayan sa pagbabasa mismo ng salita mula sa Ebanghelyo. 福音書を読むとイエス様ならこういうシチュエーションの時どうするかが分かってくる。 Bakit? Kasi sa Ebanghelyo, sa New Testament, makikita natin ang ating Panginoong Yesus na pagka may sitwasyon na ganito, ano ba yung kanyang ginagawa? ね、問題とか起こった時みんなイエス様に祈るけどアドバイス直接聞きたいですよね。 So of course, ang ginagawa natin pag tayo may problema, of course, kinukonsulta natin sa ating Panginoon and humihingi tayo ng direct na advice sa Kanya. ね、先生が言ったのは福音書を読むと私がねこういう質問をした時にイエス様ならどう答えるか分かってくるそう言いました。
Kasi sabi ni Pastor Hezzy sa akin, pa, ikaw may problema, gusto mong kumonsulta sa Panginoon, pag binasa mo yung Gospel o yung New Testament, nandun mo malalaman na ang Panginoong Jesus mismo ang sasagot sa iyo. その日からですね、私は聖書の読み方が変わったんです。 Then during that day, nung binagi sa kanya ni Pastor Hezzy, nabago ang pagpapasa ni Pastor Shin doon sa Biblia. イエス様に聞いたら、イエス様ならどう答えてくれるだろう。 So mayayari kasi pag ako'y nagtanong sa Panginoong Jesus, paano ba ako sasagutin ng Panginoon? もしイエス様だったらこの問題をどう乗り越えるだろう。 So kung ikaw o kung siya ang Panginoong Jesus, ano kaya ang kanyang gagawin para mapagtagumpayan yung problema イエス様 kinakaharap? の心を探すためには、ね、聖書を読まなければいけません。 So for us to know, para malaman natin yung heart ng Panginoong Jesus, kailangan pong basahin natin yung Biblia. 今日はですね、その、ね、イエス様なら一体どうするのかについて話したいと思います。 So today, yung magiging topic ko is kung ang Panginoong Jesus, ano ba ang dapat niyang gawin? 先ほどビデオを見てもらいましたけれども、皆さんヨハネの8章の会員の女の話を知ってますか？ So nakita natin kanina yung pinalabas sa video, di ba? Nabasa niyo ba yun sa Bible regarding dun sa adulteress o yung nagkasalang babae? ね、ある女性がですね、会員の現場で捕まえられて、そのまま立法学者やパリサイ人にイエス様のところに連れてこられたんですね。 Yung kwentong yun is meron pong babae na nahuli siya sa pagkakasala ng adultery. Tapos hinuli siya ng mga Pariseo at dinala siya ron sa harapan ng Panginoong Jesus. 会員の罪というのはですね、結婚前に男女が、ね、関係を持つ罪とは違って、もう結婚している人が他の男性、他の女性と罪を犯すことを会員の罪という。 Yung adultery na sinasabi nito, ito yung pagkakasala ng isang tao, dalawang tao na may asawa na. Sila ay may asawa, pares ng asawa, at nagkaroon sila ng kanilang relasyon. Yun po yung adultery. まあ、浮気をするということですよね。 So, ibig sabihin, ito yung sa ating Tagalog pangangaliwa. ね、なのでこの罪はとても重いので、もしその会員の罪を犯している2人が見つかったらですね、男女を連れてこられて、ね、地面に大きな穴を掘ってそこの中に入れられて、みんなが大きな石を投げて、石で撃ち殺す、石打ちの刑と言いますけど、そういうふうにして殺しなさいっていうことを聖書の律法の中に書いています。 So dahil sa ito yung mabigat na kasalanan, normally po dalawa sila. Kung yung lalaki at babae, silang dalawa ang nagkasala, dadalhin sila sa harapan ng mga tao at sila hatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbato sa kanila. イエス様はちょうどその時エルサレムの宮で、ね、民衆たちに教えてて、民衆はたくさんで喜んでイエス様の話を聞いてたのに、律法学者たちがこの女は罪を犯したので殺されなければならないって言った途端にですね、民衆はみんな向こう側について石を持って殺そうとしました。 So nagkataon, titignan natin yung sitwasyon na yung time na yon, ang ating Panginoong Jesus ay nasa gitna ng mga karamihan na kung saan nagtuturo siya sa mga tao. Biglang yung dumating itong mga Pariseo na dinala nila yung babae na nagkasala ng adultery. Nung sinabi niya ng babaeng ito, ay nagkasala na ito, lahat ng mga tao nakikinig sa kanya, nagkaisa para kumuha ng bato at papatayin dapat yung babae. しかしこれは実はですね、トリックだったんですね。 However, this is just a trick. ね、イエス様を罠にはめるためのトリックでした。 Ito'y isang trick lang para mahuli nila ang ating Panginoong Jesus. パリサイ人と、ね、律法学者たちはこのように質問しました。 So, ito yung tinanong ng mga Pariseo sa ating Panginoon. じゃあここ一緒に読みましょう。ヨハネの8章の5節。 So, sabay-sabay po nating basahin ito. John 8:5. 1、2、3。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか、ね、この律法の中というのは新明記の中、ね、新明記の22章に、もしそのように姦淫を犯している人たちがいたら石で打って殺しなさいと書いてたんですね。 So, makikita natin yung sinasabing law, yun yung 5 batas na nasulat sa Old Testament na kung saan nasusulat to na pagka nagkasala ang tao ng adultery, dapat silang patayin ng pagbato. だからですね、彼らは、ね、もしイエス様が、ね、この女を助けて、ね、命を救ってやんなさいという、ね、もし言ったとしたら、イエス様は律法を、ね、犯した律法違反をしたということで訴えることができました。 Titignan natin dito yung sitwasyon na ang Panginoon nakalagay sa gitna dahil pag sumagot siya na okay, sundin niya yung batas at patayin niya yung babae, mahuhuli pa rin siya pa rin magkakasala. ね、もう聖書の教えを破った、
その時点でもうメシアじゃないって言えたんですね。 Kasi kung isipin niya na patatawarin niya yung babaeng yon, ibig sabihin nilabag niya yung kautosan ni Moses. だけど、じゃあイエス様が聖書の言ってる通り、律法の通りにこの女に石を投げて殺しなさいって言ったらどうでしょう。 So ngayon, pag sinabi ng Panginoon, okay, sige, patuhin niyo yung babae ito ayon sa batas. Sa palagay niyo, anong mangyayari sa kanya? この時代はローマが、ね、イスラエルを支配していたので、ね、ローマの裁判なしにもし死刑に定めたとしたら、今度はローマの法律違反としてイエス様を訴えられました。 During that time, yung Rome ang naghahari sa buong Israelita. So alam natin na yung batas, o yung batas ang nangasiwa yung Roma. So pag sinabi na Jesus na okay, sundin niyo yung batas at patayin yung babae, nagbigay siya ng hatol ng hindi naaayon dun sa batas ng Roma. So siya pa rin ay magkakasala, hahatulan based naman sa batas ng だ Roma. から女を助けることを選んでも、女を殺すことを選んだとしても、イエス様が、ね、捕まるように、訴えられるようにトリックをしたんですね。 So makikita natin yung trick na ginawa dito ng mga Hudyo. Dahil ang Panginoon, pag naghatol siya na patawarin ng babae, o hatulan yung babae ng kamatayan, mahuhulit magkakasala. Siya pa rin ay kanilang mahuhuli. ね、その時はもう民衆もですね、みんな、あ、律法にそう書いてるんだ、そう思ったらですね、彼女を正しく裁かなければならないと思って、自分たちが石で打たなければならない。みんな民衆はそのように思いました。 So lahat ng crowd na naroon, ang nasa isip lang nila ay yung kautusan ni Moses. Ano pa itong sinabi ng babae yun na nagkasala ng adultery, kumuha sila lahat ng bato at isa-isa dapat na patuhin para patayin yung babae. この世の、ね、基準っていうのはですね、もうこのイスラエルだけじゃなくても、この世は全て善か悪か、それが基準で動いています。 So ang standard natin dito sa libutan, hindi lamang po sa batas ni Moses, nung mahatol tayo base roon sa masama at saka sa mabuti. 私たちはどうでしょう。人の罪を見たときに、これは、ね、正しいことか、ね、間違っているか、そのようによく判断してしまいます。 So tayo rin po, pag meron tayo nakitang tao na nagkasala, ang mapasok lagi sa ating isipan is, tama ba yung kanyang ginawa o ito'y mali? O dapat ba siyang hatulan o hindi natin siya hatulan? ね、しかし、イエス様ならどう判断するでしょうか。 Pero ang ating Panginoon sa palagay nyo, paano ba siya nagbigay ng kanyang このパリ judgment? サイ人や、ね、律法学者たちも罠にはめて、ね、モーセはこうやって言ってるけど、あなたならどうすると聞いたんですね。 So ang tanong ng mga Pariseo dito sa ating Panginoon is, etong sinasabi ng batas ni Moses. Ngayon, ikaw, para sa'yo, paano o ano ang ihahatol mo? ね、イエス様はこう答えました。 So ito yung sagot ng ating Panginoong じゃあここも一 Jesus. 緒に読みましょう。 Sabay-sabay nating basahin. ワン、ツー、スリー。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。イエス様はここでね、2つのことを言っています。 So merong dalawang bagay na sinasabi ang Panginoon dito. 1つ目はですね、 Number one, 私たち人間っていうのは、ね、人の罪を見るけれども、主はまず私たち自身を最初に見なさいと言っています。 so makikita natin yung comparison ng dalawa rito. Tayo, pag tayo tumingin sa tao, kung anong kanilang ginagawa, kasalanan kagad ang ating tinitignan. Pero ang Panginoon, hindi po yung kasalanan ang kanyang tinitignan. イエス様の基準はですね、人の罪がどうのこうのよりも、まずあなた自身が罪を持っていないかどうか、あなた自身を最初に裁きなさい。これがイエス様の基準です。 Dahil ang standard ng Panginoon sa paghatol ng tao, hindi siya tumitingin doon sa kasalanan na ginawa ng tao, bagkos tinitignan niya yung kanyang sarili kung siya ba ay may nagawang kasalanan ng higit o mas dahil ng higit doon sa taong pinagkasala. ね、聖書っていうのはですね、皆さん、ね、これは聖書はですね、これは誰かに聖書を当てはめて人を裁くために与えられているわけじゃない。 Dahil ang Biblia hindi po ibinigay para ibigay sa tao at ikumpara kung anong kanyang kasalanan. Hindi po yun yung purpose kung bakit binigay ang Biblia. 聖書は、ね、自分に当てはめるために、ね、与えられている書物。 Ibinigay ang Biblia, ito'y para sa atin, para mag-fit sa atin mismo. ね、だけども、ね、クリスチャンっていうのはね、もう集まっていろんな問題とか話し合ってね、すぐね、聖書を持ち出して人をね、聖書の基準で裁いてしまう。 However, nangyayari, ito'y malungkot na pangyayari sa mga Kristiyano. Ginagawa natin na hinahatulan natin yung tao kung minsan nang dahil dito sa standard. Itong binabasihan nating standard. しかしですね、私たちはよく人を罪に定めますけれども、
イエス様の基準というのはものすごく私たち以上に高いです。 So tayo normally, hinahatulan natin yung tao kung ano ang kanilang pagkakasala. Pero ang ating Panginoon sa kanyang paghatol, napakataas po ang kanyang standard. 例えばですね、 For example, 女の人を見て、もし心の中でいやらしい思い、情欲を抱くなら、あなたは実際に神の目から姦淫したのと同じだ。これがイエス様の基準です。 titignan natin yung standard ng ating Panginoon. Pagka ang isang tao ay tumingin, halimbawa, lalaki sa isang babae na merong pagnanasa, sa kanyang puso pa lang kahit wala siyang ginawa, siya na ay nagkasala ng pagkapangangalo niya. そして例えば人のことを誰か心の中で憎い、人を心の中で憎んだら実際に殺したのと同じだ。 For example, habang tinitignan mo yung taong yon at ikaw ay nagalit sa kanya, yung galit mo na yun sa iyong puso, para mo na rin siyang pinatay. 私たちに今週何人殺してきましたか皆さん。 So, for this week, ilan ba yung taong pinatay na natin? もう山ほど殺してます。 So, siguro gabundok na yung mga taong pinatay natin dahil sa galit natin sa kanila. そしてもし誰かのものを、自分が欲しい、誰かのものを妬む、ジェラシーを持つはもう心の中で人から盗んだのと同じだ。 O halimbawa, yung merong pag-aari ng isang tao, kinainggitan natin yung pag-aari na yon. Parehas din po yun ng ninakaw na natin. Parang kinuha na natin yung bagay at ito'y inangkin na natin. だから私たちは皆さん気をつけなければなりません。 So, para po sa atin bilang Kristo, dapat po tayong mag-ingat. 誰かの罪を自分が裁こうとしたら、私が裁いた基準で神様は私を裁かれます。 Dahil pagka tayo ay humatol o hinatulan kagad natin yung tao, ano man ang kanyang kasalanan, yung paghatol natin sa tao yun, yun din po ibabalik din po sa atin dahil tayo nagkasala din ng kasalanan yaon. じゃあ2番目、イエス様の裁きの基準。イエス様はどう裁くか。 So, number 2 is, how would Jesus judge? 私たちは罪に焦点を当てるが、主は救いに焦点を当てられるという。 So, number 2 dito is, tayo ay nakafocus sa kasalanan, pero ang Panginoon ay nakafocus o nakatuon po sa kaligtasan. 私たちはね、罪を見ると、この罪は良くない、正しく裁かれなければいけないっていう思いが来るんです。 Dahil normally po sa atin na dumarating pagka tayo nakita ng tao nagkasala, agad-agad naisip natin, dapat hatulan natin yung taong ito ayon sa kanyang kasalanan. そこにいた群衆たちはですね、その女を見たときに、こんな女は殺されなければならないと思って意思を持ったんですね。 So, ganoon din po yung nakita natin sa crowd, yung kaisipan ng mga tao na kasama Panginoon. Nung makita marinig nila ng babae yung nagkasala ng adultery, sabay-sabay sila kumuha ng bato, sabihin na kailangang patayin yung babaeng ito. 彼らは確かに正義を持っていましたけれども、しかし愛のない正義です。 Kung tutuusin, makatwiran yung kanilang gagawin, pero yung katwirang yaon ay wala po kasamang pag-ibig. 彼らは確かに聖書的に信仰的に裁こうとしたかもしれませんけれども、愛のない信仰でした。 So marahil tama sila, biblically, tama yung kanilang paghatol, pero hindi po yun sinasabi na may kasamang faith na paghatol. イエス様の基準はですね、いつも正義よりも憐れみを優先します。 Ang standard ng ating Panginoon sa paghatol, instead na judgment, ang mercy ang laging そして nangingibabaw. 人を裁くよりも、その人を罪から救うのはどうしたらいいか、そのことを救いを優先される。 Kaya ang ating Panginoon, instead of judging o yung hatulan ang tao, ang laging pumapasok sa kanyang isipan is, paano ba mailigtas yung taong yon sa kanyang kasalanan? 他の人の罪を裁く資格のある人というのは、石を手に持つ人ではなくて、愛と憐れみを持つ人です。 Yung taong may karapatan para humatol dun sa taong nagkasala, ay hindi yung taong may hawak na bato, kundi yung taong merong awa, yung may mercy sa kanyang puso. 私たちも教会の中でいろいろな問題とかが出てきますよね。 Of course, in our church, di natin maiwasan na merong problema o iba't ibang problema ang laging lumalabas. ある教会でね、私リーダー会に出た時に、宣教師として来てた人が実は二重でね、ビザを取ってたことが分かりました。 So, meron kasing isang parang leaders meeting na inattend si Pastor Shin. Merong isang missionary doon na pumunta, pero yung visa na kanyang kinuha ay parang doble. Merong dalawang purpose. そしてそのリーダー会でですね、ものすごいもうみんなが怒ってて、あんなのはもう宣教師じゃない、もうメッセージもね、テスティモニーもやめさせなければならないとかね、もうどっちか一個をね、ちゃんと選ぶようにしなければね、もうこの教会に来させちゃいけないとか、いろんな話が出てきたんです。
ね。 So during the leaders meeting, parang nilabas yun ng lahat ng mga leaders, parang nagkaroon sila nag-come up na vision na ikaw ay hindi ka na missionary. Dahil ang purpose mo sa pagpunta sa lugar ay hindi pagmi-mission, kundi may iba ka pang purpose. So nararapat sa'yo, huwag ka nang mag-message at huwag ka na rin manatili dito sa lugar na to dahil ikaw ay aalisin. 私たちはですね、何が正しいか何が正しくないかをすぐね当てはめようとしてしまいます。 Dahil ang kaisipan natin tao, ang ating mga direction is kung ano ang nararapat at hindi nararapat base doon sa pinagkasala ng だけどね、 tao そ at の帰りね、夜 hinahatulan. 遅くなってね、リーダーがね、車を運転してたら警察に止められて、お金払って見逃してもらってましたね。So ang nangyari daw nung leader na after ng leaders meeting, nung pag-uwi na nila, siyempre nanginginig na sa dahil sa problema. Alam mo ginawa siya, hindi niya nakita yung traffic, lumampas siya. So nung makita siya ng pulis, hinuli siya, ginawa rin niya, kumuha siya ng pera para bayaran yung pulis. ね、私たち人は裁くんですけどね、自分のことになるとね、かなり哀れみ深くなります。自 Pero 分に ang 対して。 point natin dito is kung titignan natin, instead dapat na hatulan natin yung tao dahil sa kanyang pagkasala, dapat yung awa ang laging mangibabaw bago tayo magbigay ng kahatulan. ね、私たちが気をつけなければならないのは、もし人の罪を取り扱おうとしたらですね、心の中に裁きがあったら取り扱ってはいけません。 Dahil ang ating problema, pag ang tao ay nagkasala at inuna natin yung paghatol sa kanya, yung kahatulan din ang mangibabaw, pero sa ating puso yung kasalanan ay mananatili. ね、本当に愛と思いやりを持って、ね、祈りを持って言える人だけがその人の罪を取り扱う、ね、資格があります。 Dahil alam natin na ang kasalanan ay mawawala kapag ka merong tao na marunong manalangin. Kaya narapat na yung panalangin na yon may kasamang awa at pag-ibig para yung kasalanan ng isa ay mapatawad. ヤコブ書の2章の13節にはこのように書いてます。 So, sulat dito sa Yeah, James kung chapter 2 一緒に言いましょう。 verse 13. Sabay-sabay po nating basahin ito. 1、2、3。人に憐れみをかけない者には憐れみのない裁きが下る。憐れみは裁きに打ち勝つ。 ね、皆さんこれ覚えておいてください。私たちが憐れみなく人をバサッと裁いたらですね、神様の前でも同じように裁かれます。 Titignan natin yung salita, tandaan natin, alam natin na kapag tayo humatol sa isang tao ng walang awa, ganun din po ang paghatol na gagawin sa atin ng ating Panginoong Jesus. しかし私たちがこの地上で憐れみ深く生きたら、私たちは天に行った時に憐れみに出会うことができます。 Dahil ganun din po mayayari sa atin sa liputan kung tayo magiging merciful sa lahat ng bagay. Pagdating natin sa langit, ang ating Panginoong Diyos ay magiging maawain din. じゃあここでね、皆さんに質問があります。 Now, meron akong katanungan sa inyo. じゃあね、イエス様はこのように憐れみ深くしなさいと言ってるのに、なぜ聖書にこんな石打ちにしなさいというようなひどいことを書いてる So, ang tanong dito is, sinasabi sa Biblia malinaw na dapat tayo ay maging mapagpatawad o be merciful. Pero bakit ang atulan sa Biblia ay pagka nagkasala ng ganito, kailangan patayin sa pamamagitan ng 新 pagpato? 約聖書もね、旧約聖書も同じ神様が書いたのに全く違う神様のように感じます。 So, kung titignan natin, iisang Diyos ang lumikha ng Old Testament at saka ng New Testament. Pero kung titignan natin ang aktual na batas, parang magkakaiba ang kanilang direksyon. なぜ神様はこんなね、石打ちなんてひどいことを命じてるんですか。 So, bakit ito'y inuutos ng Diyos na pagka nagkasala ang tao na ganito, is patayin siya sa pamamagitan ng pagbato? みんながね、この女を石打ちにしろ、石打ちにしろと大騒ぎをしてた時に、先ほどビデオを見ましたか、イエス様何してたでしょう。 So, nakita natin sa video kanina na ang kahatulan ay dapat batuhin o patayin yung babae sa pamamagitan ng pagbato. Ang ating Panginoong Jesus, ano yung naobserbahan nyo? Anong ginagawa ng ating Panginoong Jesus? アンちゃん、イエス様何してたか言いました Kanina, か。 ano yung na-observe mo sa ating Panginoong Jesus? Habang nagsisigawan yung mga tao para batuhin o patayin yung babae. He is writing. おー、ちゃんと見てましたね。 Nanonood ka talaga ng video. これね、イエス様はね、なんとね、なんか地面にね、字を書いてたんですよ。 So nakita natin kanina na ating Panginoong Jesus para may sinusulat siya sa lupa. ね、なんか一生懸命ね、話してるのに聞かないで字書いて、なんかバカにしてる So 感 kung じ。 titignan natin, yung crowd ay talaga seryoso na nakipag-usap sa kanya, pero parang hindi niya pinapansin bagkus siya ngayon ay sumusulat lang. イエス様はこの時何考えてたんでしょう。 Sa palagay nyo, during that time, ano yung iniisip na ating Panginoong Jesus? イエス様はね、そしてその後、ね、あなた方のうちで罪のない者が最初に石を投げなさいと言った後、また字書いてたんです。
Then after that, di ba sinabi niya na kung sino ang walang kasalanan sa inyo, siya ang unang kumuha ng bato at patoy ng babaeng ito. Then after that, di ba sumulat ulit siya? イエス様は一体何考えてたんでしょ Sa palagay niyo, ano ba iniisip ng ating Panginoon? う。一体何を書いてたんでしょう。 Ano kaya ang sinulat niya ron sa lupa? それはね、聖書に書いてないです。 Hindi nasusulat dito sa Bible. だけどですね、私はイエス様イエス様の指が何を書いたかね、ちょっと想像してるんですね。 However, pwede nating imagine kung ano ba yung isinulat ng ating Panginoon. 実は旧約聖書でも神の指が2度同じ文字を書くところが出てきます。 Dahil in the Old Testament, merong dalawang portion doon na kung saan sinasabi na ang daliri ng Diyos ay sumulat ng どこ kautusan. かわかりますか皆さん。 Alam natin kung saan banda yung bahaging yun na ang Panginoong Diyos ay sumulat. ね、さゆちゃんどうですか？ Saan yun? Using yung kanyang finger siya ay sumulat. Saan? Anong portion yun? Sa'yo, Chan. Ng ating Panginoong Diyos ay sumulat. Saan yun nasusulat? Saan bahagi? Naalala ba ninyo kung saan banda yun? Nakalagay ito na ating Diyos ay sumulat. You have no idea? Hindi nyo natatandaan. You're asking your mom. ロイナさんどうですか？ Sa Ate Wen. わかりますかどうか？ Sa Old Testament yun. ね、そのね、答えはですね、Ito po yung 違う、ここじゃないね。でイエス様はかがんで指で字を書いてたっていうね、旧約聖書に2回出てくるところ、この箇所です。 So, yung sinusulat doon, ang ating Panginoon ay sumulat using yung kanyang dali. Ito po yung sa Old Testament, sa Exodus 31:18. ここじゃあ一緒に読みましょう。3、Isabay po natin itong 1、2、3。こうして主はシナイ山でモーセと語りを終えられたと。証の板2枚、すなわち神の指で書かれた石の板をモーセに授けられた。 Described by the finger of God. シナイ山でですね、モーセは40日間神様と語った時に神の指が10回を書いたんですね。 So, nung si Moses ay umakyat sa Mount Sinai, nakita natin na yung Ten Commandments, yun po yung time na kung saan yung hand ni God ang nag-inscribe o sumulat noon. ね、10コマンドメントの映画見たことありますか？ So, napanood natin yung Ten Commandments, di ba? 火がね、降りてきて、Kung paano 石 sa の板に bato, ね、10回を書きました。モーセはそれを持ってきて、シナイ山を降りてみると、なんとみんなが偶像礼拝をしていて、金の格子を礼拝していたので、モーセはその板をバーンと割ったんですね。 So nakita natin yung movie noon na si Moses na-receive niya yung dalawang bato na kung saan nasulat ang Ten Commandments. Pagbaba niya ng Mount Sinai, nakita niya yung mga taong bayan na yun nag-worship sa idol. Ano pag ginawa niya? Pinalo o binasag niya yung batong yun. だけど神様は憐れみ深いので、もう一度、今度はモーセが持ってきた板に神様は指で文字を書きました。 But since our God is a merciful God, for the second time, yung dinala ni Moses na tablet mismo, yun ang kanilang present kay God, at si God sumulat ulit siya ng Ten Commandments using yung kanyang daliri. 皆さん、その10回を書いた神の指というのはイエス様の指のことです。 Actually po, yung hand o yung finger na sinabi doon na sumulat ng Ten Commandments, it is our Lord Jesus. 旧約聖書で目に見える神というのはイエス様を表しています。 In the Old Testament, yung sinasabi na yung unseen God o yung hindi nakikita na God, yun po yung ating Panginoong Jesus. 父なる神というのは見ることも聞くこともできないんですね。 Even our God the Father, yung ating God the Father, is hindi po natin siya nakikita. しかし見ることができ、聞くことができる神様がイエス・キリストです。 But yung Diyos na hindi natin nakikita at hindi natin narinig, ito na po yung ating Panginoong Jesus. イエス・キリストの指がモーセの10回を書いたんですね。 Our Lord Jesus, yung finger niya mismo, ang siyang ginamit niya upang isulat po yung Ten Commandments. ね、モーセの10回も律法もイエス様が書きました。 In the Old Testament, yung Ten Commandments as well as yung law, yung mga patas na kautusan, ang ating Panginoong Jesus din po yung しかし律法学者やパリサイ人は、ね、それを知らないで、この律法に何て書いてあるのか知ってるんですかってイエス様に言ったんですよ。 Pero hindi nila nalalaman, tinanong nila sa ating Panginoong Jesus, lalo yung mga scribe o yung mga Parisay na, ano ba yung nasusulat dito sa kautusan? ね、イエス様が書いたのにね。 So, gusto nila malaman, pero ang Panginoong Jesus, hindi nila nalalaman ang Panginoong Jesus ang gumawa noon. ね、イエス様はその時に2度指で地面に何かを書いてたと言いますけれども、私は、ね、それを何を書いたか、
想像して皆さんに伝えたいと思います。 So, marahil wala nasusulat doon kung ano yung sinulat ng Panginoon. Pero binanggit doon na siya'y sumulat sa lupa pagkatapos niya magsalita. Marahil may-imagine o may-isip na natin kung ano ang kanyang sinulat. ね、なぜなら実は10回に書いてることは2つだけです。 So, sa Ten Commandments, meron lang pong dalawang bahagi na nasusulat doon. 10回の、ね、最初の4つは神との関係について書いてます。 Yung unang apat na kautusan, ay ito po yung tungkol sa ating Panginoon. そして最後の6つの教えは、戒めは、ね、人との関係について書いてます。 At yung panghuling anim na kautusan, ito po yung batas kung saan ay patungkol sa tao, sa atin. そして聖書全体もですね、2つのことしか書いてないとイエス様は言いました。 So sinabi din ng ating Panginoon na ang kautusan, meron lang pong dalawang bagay na nasusulat. ね、このマタイの22章でイエス様は、ね、聖書全部10回も聖書もたった2つのことだけ、神と人を愛しなさい、それしか書いてない。 So ang sinasabi ng Panginoon kahit sa New Testament, sa Matthew 20, sinasabi niya na ang Ten Commandments natin ay napapaloob lang sa dalawang kautusan. Yun po yung mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. だから僕はイエス様が、みんなが聖書で裁こうとして聖書に何て書いてあるか知ってるんですか騒いでいた時にイエス様はその聖書の言葉、神を愛しなさい、人を愛しなさい、それを書いたんだと思います。 So marahil, nung ang mga tao ay sumisigaw na ano bang dapat ihatol laban ng sulat sa kautusan ni Moses, marahil ang Panginoon dalawang beses sumulat, yung unang nilagay niya doon is mahalin niyo ang Diyos, at yung pangalawang pagsulat niya, mahalin niyo ang iyong kapwa. ね、もう立法学者やパリサイ人たちは聖書に何が書いてあるかは知っていましたけれども、神様がどういう心で書いたかは知らなかったんですね。 So, yung mga Pariseo, yung mga Israelita, alam nila na ito'y isinulat ng Diyos, pero hindi nila lalaman ano ba ang puso ng Panginoong Diyos nung isinulat niya yung mga kautusan. ね、なぜ姦淫を犯した女を石で撃ち殺しなさい、そんなひどいことを書いたんですか。 So, bakit nasusulat yung worst na kautusan na kailangang patayin ng pagbato yung tao na nagkasala ng adultery? 神様の心というのは、それは人間に罰を与えるためではなくて罪を犯させないためです。 So, kaya niya isinulat yung kautusan yon, hindi upang hatulan o parusahan yung tao na nagkasala, bagkos upang mahadlangan yung taong yun sa pagkakasala ng ganong kasalanan. 人間に罰を教えたかったんではなくて、罪から離れることを教えたかったんです。 So, ang gustong iparating ng Diyos sa tao, bakit niya sinulat yung ganong kautusan? Para makaiwas, maiwasan ng tao magkasala ng ganon kabigat na kasalanan. ね、私たちも子供たちに、ね、もし悪いことをしたらお尻をね、ピンピン叩くよって教えますよね。 So, di ba tinuturo din natin sa ating mga anak na pagka ikaw ay nagkasala, papaluin kita. Yun ang lagi natin sinasabi, di po ba? ね、親はね、お尻を叩くチャンスをね、狙ってね、それを教えてるわけじゃないんです。 So, hindi naman yung kinukuha nating chance na upang takutin o para parusahan ng ating mga anak. Hindi po yun yung ating purpose, di po ba? ずっと見てて悪いことやったら、いやー、今だパシンってやるためにね、教えたわけじゃないんです。 Hindi naman natin itinuturo yun sa ating mga anak para obserbahan na sa bawat pagkakataon na sila magkasala, ipaluin o parusahan natin. No, hindi po ganun. 子供にお尻を叩くよって言ったのは、それをね、その罪を犯させないために、で罪を犯さないためにそうやって教えてる。 Yung ating itinuturo o yung pinakaleso natin kung bakit natin binabantaan yung bata, sinasabi ng bata, napapaluin ka pa nagkasala upang sila ay huwag magkasala ng ganung bagay. だからイエス様が聖書を書いたのは、誰かを裁くことが目的ではなくて、ね、その人が神様と人を愛すること、そして誰かを殺すことが目的ではなくて、罪人を救うためにイエス様は聖書を書きました。 So, ang purpose ng ating Panginoong Hesus kung bakit isinulat niya sa Biblia o kautusan yung ganong utos ay upang hindi magkasala yung taong yun, bagkos maprotektahan yung taong yun sa pagkakasala. イエス様はこう言っています。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。 Itong sabi nating Panginoon, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners. イエス様が来たのはですね、聖書を私たちがどれだけ読んでも神の心を知らないので、それを行うために来ました。 So, ang ating Panginoong Hesus, bakit siya nandito sa libutan? Ang purpose kung bakit siya na naririto upang malaman natin at maintindihan
kung ano ang kalooban o yung puso ng ating Panginoong Diyos. 私たちがどれだけ聖書を読んでも人を裁くので、イエス様はそれを教えるために来ました。 Dahil ang Biblia, ang nasa isipan ng tao, kung ano nasulat, dapat gamitin natin sa pag-judge. Pero ang Panginoon ay dumating para maintindihan natin kung ano ang nararapat para dito sa kanyang salita. 私たちが聖書を読むときに神様の心を読んでいるでしょうか。 Kayo ba pag binasa natin yung Biblia, is napabasa ba natin kung anong puso ng ating Panginoon? ね、ぜひね、デボーションの時にね、義務のように読まないでください。 So please, wag po natin isipin na parang responsibility o duty natin yung pagbabasa ng Biblia. No, wag po natin isipin yung gano'n. また教科書のように読まないでください。 So hindi rin po natin dapat i-treat yung Biblia na kagaya lang siya ng isang pangkaraniwang textbook. 神様の心を知るために読んでください。 So please, basahin po natin yung Biblia para malaman natin kung anong isip at puso ng ating Panginoong Diyos. なぜなら、イエス様が聖書を書いたのは、私たちが神を愛し、人を愛するようになるために書いたからです。 Bakit isinulat po ng ating Panginoong Jesus ang Biblia na ito? Para matutunan nating mahalin ang ating Diyos at mahalin din po natin yung ating kapwa-tao. じゃあここでね、一つのまたね、疑問が出てきます。 So dito, meron po akong katanungan. それはですね、イエス様は、ね、こんなに簡単に罪人を許していいのかということです So ね。 ang tanong dito is, ganito lang ba dapat kasimple na ang ating Panginoong Jesus ay patawarin agad-agad yung taong nagkasala? ね、そんな簡単に悪いことした人を、ね、罪人を許しちゃっていいんでしょうか。 So okay lang ba sa atin na kasimple, hindi ganun kasimple, patawarin ka agad natin pagka yung tao ay nagkasala sa atin? 私たち親ももしこうイエス様に私たち親も子供たちをしつけするときに、ね、もし子供が悪いことやっても何にも起こらなかったとしたらきっと子供は全然学ばないですよね。 So bibigyan kayo ng halimbawa, tayo ay magulang at meron tayong anak. Yung ating mga anak kapag nagkasala, basta-basta lang natin pinapatawad ng hindi pinaparusahan, sa palagay nyo magiging epekto sa bata. ね、子供に正しくしつけをしないと子供はどんどん悪いことを繰り返していきます。 Kasi ang ating mga anak o yung bata habang sila lumalaki, pag hindi natin sila dinisiplina, unti-unti po habang sila lumaki, sila rin po nagiging hindi naging mabuting イエス様はこの寛容を犯した女にどのように言ったでしょう。 So, sa palagay nyo, ano ba o paano ang pagkasabi ng ating Panginoong Jesus dito sa babaeng ちょっとじゃあ nagkasala? ここをみんなで読みたいと思います。そうヨハネの8章のsabay-sabay po natin 10節と11節一緒に読みましょう。 John 8:10 to よろしいです 11. か。ワン、ツー、スリー。イエスは身を起こしてその女に言われた。夫人よ、あの人たちは今どこにいますか。あなたを罪に定めるものはなかったのです。彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。生きなさい。今から決して罪を犯してはなりません。イエス様が罪を持っている人が石を投げなさいと言った時にですね、みんないなくなりました。 So, ano nangyari nung sinabi ng Panginoon, okay, ang unang babato ay yung taong walang kasalanan sa inyo. Nung sinabi niya, unti-unti nagkalasan yung mga tao. イエス様はその女に聞いたんですね。誰もあなたを罪に定める人はいなかったんですか。 So, tinanong ngayon ng Panginoon ng babae, wala bang humatol sa'yo? はい、いません。 Sabi naman ng babae sa Panginoon, wala po kahit isa. するとね、驚くべきことにイエス様が私もあなたを罪に定めないって言ったんです。 So, dito makikita natin kung ano sinabi ng Panginoon. So, kung hindi ka nila hinatulan, ako din, hindi rin kita hahatulan. 彼女はね、ちょっと前に、ね、数時間前に会員の罪を犯してたんです。 Pero isipin natin yung sitwasyon ng babae ito na before ng sin na yon is nagkasalanan siya ng adultery. 旦那さんがいるのに、もしかしたら子供もいるのに他の男性と罪を犯して、ね、家庭もめちゃくちゃにして、そんな罪を犯してそこから連れてこられたばっかりだったんです。 So marahil yung babae yun is kadadala lang ng mga taong bayan doon na meron siyang asawa, meron din siyang anak, pero nagawa niya ang pangangaliwa doon sa kanyang asawa. そんな人をね、罪に定めない、こんな簡単に許していいんでしょう。 So sa palagay ninyo, ganun lang ba kadali para patawarin yung babae yun na nagkasala ng ganung kabigat? 私たちの頭はね、それは間違ってると思いますね。 So, kung sa akin, parang may pagkakamali. こんなことをね、許してたらみんながね、好き放題に罪を犯すじゃないか。 Bakit? Kasi kung ganun lang natin kasimpleng patatawarin yung mga tao, pag sila nagkasala, lahat tayo ay gagawin at uulitin natin yung ganung pagkakasala. だけど思い出してください。 Pero, please remember, ね、私たちもそうやって許された。
So tayo din po, ganun din po yung ginagawa natin. 私たちは人の罪をね、正しく裁こうとするんですけれども、ね、私たち自身を見てください。 So, tayo rin, tendency lagi natin na pagka nagkasala ang isang tao, lagi natin silang hahatulan kung anong kanyang kasalanan. Pero, hindi natin tinitignan kung ano ang ating nagagawang pagkakasala. 私たちの罪はどのくらい大きかったんですか？ So, sa palagay mo, pag ginawa mo yung paghatol na yun, gaano ba kalaki ang kasalanan iyong nagawa? この会員の女より、ね、罪がそんなに小さい大きくはないですか？ So, hindi ba ganun, sabi natin, maliit lang ba yung magiging kasalanan natin kapag hinatulan natin yung babaeng yun na nagkasala? 私たちの持っている罪の大きさというのは、イエス・キリストを殺すぐらいの罪です。 Yung kasalanan na daladalahan natin, yun po yung kasalanan na kung saan is worthy para patayin mismo yung ating Panginoong Jesus. 十字架でイエス様を殺したのはですね、ユダヤ人でもパリサイ人でも立法学者でもありません。私の罪がイエス様を殺したんです。 Ang pumatay sa ating Panginoong Jesus, yung nagpapatay sa ating Panginoong Jesus sa krus, ay hindi po yung mga Judea o hindi po yung Israelita, kundi tayo dahil sa ating kasalanan. じゃあ私たちはなぜ許されたんでしょう？ So, bakit tayo ngayon ay pinatawad? それはイエス様が私たちの心の中を見てくれたからです。 Dahil tinitignan ng ating Panginoong Jesus kung ano ang nasa ating puso. イエス様は、ね、罪を見るよりも私たちの心の状態を見てくれます。 Dahil ang ating Panginoong Jesus, instead na tignan yung kasalanan natin o nagawa nating pagkakasala, tinitignan ni Jesus yung laman ng ating puso. イエス様というのは上目を見る神ではなくて心の中を見る神だからです。 Dahil ang ating Panginoong Diyos ay hindi tumitingin sa outside appearance po natin, tinitignan po natin yung ating panloob ng kamyuhan. ユダヤ人たちはみんなですね、この女の罪を見ていました。 Ang mga Hudyo, tinitignan lang nila kung anong kasalanan na nagawa ng babae. だけどこの時ね、イエス様だけがその女の心の中を見てた。 Pero nung time po na yon, ang Panginoong Jesus lang ang tumitingin sa puso ng babae. みんなが石を持ってこの女を殺そうとしてた時に、この女は一言も喋ってません。 Dahil kung titignan natin sa sitwasyon na lahat ng tao ay sabay-sabay na kumuha ng bato para siya batuhin, pero yung babae wala man lang siyang sinabi. もしみんなが、ね、皆さんが、ね、イエス様の前にこういう罪を犯して連れてこられたとしたら、皆さん黙ってられるでしょうか？ So sa palagay natin, kung tayo yung sitwasyon ng babaeng yon, dinala tayo ng taong bayan sa harapan ng Panginoon, sa palagay nyo ba wala kayong sasabihin? ね、立法学者たちがイエス様あなたならどうするかって聞いたんですね。 So tinanong ng mga lawmakers, sabihin natin mga pariseo, sa Panginoong Jesus, ikaw sa palagay mo, ano ang gagawin mo sa babaeng ito? すると、ね、イエス様、ね、罪のない人がこいつを殺しなさいって言ったんですよ。 So sinabi ng Panginoon, simple lang, kung sino yung walang kasalanan sa inyo, kayong unang pumatay sa babaeng ito. 僕だったらね、いやイエス様そんなこと言わないでね、殺さないように言ってくださいって言って助けてくださいって言うと思います、ね。 So marahil, kung ako o isa doon sa mga taong bayan, sasabihin ko siguro sa Panginoong Jesus, oh, Panginoon, huwag mo sasabihin yan. Bakos, sabihin mo na tulungan tong babaeng to at patawarin siya sa kanya nagawang kasalanan. 彼女はね、助けてくださいとも言ってない。 So yung babaeng yun, wala man lang sa sinabi sa harapan ng Panginoon. ね、そしていろんな言い訳とかね、もういや私はね、あの時ね、もうね、そんなことするつもりじゃなかったとかね、見逃してください、いろんな言い訳一言も言ってます。 Yung babae, wala man lang siyang sinabi paliwanag o mga excuse na sinabi sa harapan ng Panginoon habang siya hinahatulan. 実はですね、これはね、パリサイ人と立法学者たちは聖書によって裁こうとしましたけれども、彼らはね、聖書的にやっていません。 Pero kung titignan natin, yung sitwasyon, yung mga Pariseo at mga Hudyo, gusto nilang hatulan yung babaeng yun na sinasabi based dito sa kautusan ni Moses. Pero ang katotohanan, hindi po yun ang basihan nila para hatulan yung babaeng yun. 立法を見るとですね、姦淫を犯した時に、姦淫を犯した男と女を2人を同時に捕まえて連れてきなさいって書いてるんです。 Bakit hindi naayon? Dahil sa kautusan, dapat pag nagkasala ng adultery, yung dalawang tao, hindi po pwedeng isa lang yung dalhin. Kung nagkasalang lalaki, pati dapat yung babae. Kung yung babae, dapat pati yung lalaki kasama doon sa harapan ng hatulan. ね、なぜなら1人だけで姦淫を犯せないからです。 Dahil wala namang tao na nagkasala ng adultery na siya lang nag-iisa. ね、2人とも私たちは罪を犯したって認めたら殺すんですね。 Dahil normal lang na yung dalawang tao na nagkasala, after na mapatunayan na sila ay nagkasala, saka lang sila ね、こ parusahan. の相手の男どこに行ったんですか？ So sa palagay nyo, saan kaya yung kasama ng adultery na babae na yun? Saan yung lalaki na kasama niya? ね、どっか逃げました。
So marahil tumakas yung lalaki yun. まあ、大体ね、男って逃げますよね。 So normal naman po yun na sa lalaki, pagka nagkasala, tumatakas. ね、だからね、教会には女性の方が多いんですよ、皆さん。 Kaya nga sa ちゃんとね、罪を認める人が残るん karamihan po で ang naiiwan ng mga babae dahil yung mga lalaki す。で、 tumatakas. 男は言い訳ばっかりしてね、もうイエス様の前から逃げちゃうのでね、 Dahil yung mga lalaki, normally maraming mga excuses, lalo na sa harapan ng ating おそらく Panginoon. 天国行ったらね、女性ばっかりでね、男はあんまりいないと思います。 So marahil pag dumating tayo sa langit, ang karamihan na nandun yung mga babae, kakaunti yung lalaki. ね、だからね、もうね、この女はね、もうその男のこともね、言わなかったですよ。なんで私だけですか、男はどこ行ったんですかね、いろんなこと言えたんですけど、一言も言わなかったんです Kung ね。 titignan natin dito, may karapan dapat ang babae magsabi na, oh, bakit ako lang? Nasaan yung lalaki na kasama ko nagkasala? Pero wala siyang sinabi, kahit isang salita. なぜ黙ってたんでしょう。 So bakit pa siya nanahimik lang? 彼女は自分の罪を認めて、もう殺されても仕方がない、ね、自分は裁きを受けなければならないと思って裁きを待ってた。 Dahil nakikita natin dito ang babae kung paano siya nagpakumbaba. Inamin niya sa puso niya na siya ay nagkasala at inihintay niya. Dahil tanggap niya na siya ay nagkasala, nararapat lang siya na ay parusahan. 皆さん、これがね、本当の悔い改めの姿。 Ito yung tunay na repentance, the true repentance. 私たちはね、よくイエス様に悔い改めなきゃごめんなさいってね、謝るんですけど、 So normally po, Lord, patawarin mo kami, tunay kami nagkasala. Parang normal natin nasasabi yun sa ね harapan. 私たちの悔い改めはね、大した悔い改めじゃない。 Pero yung ganong klase na paghingi ng kapatawaran, parang hindi yun yung tunay na repentance. なぜならね、イエス様に謝れば許されるっていうね、許されるから謝るんですね。 Bakit? Kasi behind our mind, naisip kagad natin na kapag tayo humingi ng tawad, tayo patatawarin. だけど本当の悔い改めっていうのは、自分が本当に罪を犯しました、もうあなたの裁きをどんな裁きでも受け取ります。これが本当の悔い改 But め。 bibigyan ko kayo ng halimbawa ng tunay na repentance. So yung pag ito po yung pagpapatawad o isang paghinatawad na wala ka ng ibang isasagot pa, kundi inaamin mo ang iyong kasalanan at nakahanda ka anuman ang kaparusahan. この女は、神様の裁きを受け取らなければ仕方がないと思って黙ってたんですね。 So ang babae yung kaya wala siya nasabi kahit isa magsalita dahil alam niya na siya nagkasala at inaamin niya yung kasalanan at hinihintay niya kung ano man ang kaparusahan dun sa kanyang kasalanan. だからイエス様はね、許したんです。 Kaya nga ipinatawad o pinatawad ng ating Panginoon ang babae. 皆さん、もし心の中で姦淫を犯したら実際に犯したと神様は見なされます。 Dahil sinasabi nating Panginoon, yung tao na nagkasala ng adultery sa kanyang puso, the same thing po yun ng tao na nagkasala mismo ng aktual na pagkakasala. もしそうだったとしたら、心の中で神様の裁きを受け取ったとしたら、もう神様の目から見たら本当に裁きを受け取ったのと同じと見なされる。 Ganon din po, kung ikaw ay nagkasala sa iyong puso at inamin mo sa iyong puso ang iyong pagkakasala at handa kang tanggapin ang kaparusahan sa harapan din po ng Diyos, yun ay natanggap mo na yung kapatawaran. 彼女はですね、イエス様の目から見たらもう本当に死刑を受け取ったのと同じでした。 So marahil ang ating Panginoon nakatingin sa puso ng babae at nakikita niya na yung babae sa tunay niyang paghingi ng tawad, yung judgment na death sa kanya ay parang nakita ng Panginoon na ibinigay na yun sa kanya. 真に悔い改めたので許されたんです。 Kaya sa pinatawad dahil siya ay tumanggap ng tunay din na paghingi ng kapatawaran o yung true repentance. 皆さん、どんな罪でもですね、許される方法っていうのは一つもないんです。 Dahil kahit sa ano pa mang uri ng kasalanan, wala pa mang anumang makatwiran na pagpapatawad. 生贄を捧げても、献金を捧げても、教会に行っても、ね、洗礼を受けても罪が許されるわけではありません。 Dahil lahat ng mga hinihingi na binibigay nating bagay para lang panlabas na kayo, halimbawa yung mga sakripisyong binibigay o offering, yung mga pambayad, hindi po yun nakakatubos sa ating kasalanan. たった一つだけ、ね、罪が許される方法、それは真に心で悔い改める。 Isa lang po ang pinaka-method o way para matanggap natin yung tunay na kapatawaran. Iyon po yung true repentance. これは新約だけではありません。旧約の時代も同じです。 So the same thing po hindi lang po sa New Testament, but ito po ay in-apply na rin noon sa Old Testament. ダビデはこのように言ってます。じゃあこれも一緒に読みましょう。詩篇の51編の17節。 Sabay-sabay nating basahin sa Psalm 51:17. 1、2、3。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心。神はあなたはそれを蔑まれています。イエス様はですね、無条件で人を許しているわけじゃない。
So ang ating Panginoon ay hindi po nagpatawad ng walang kondisyon. 優しいから、憐れみ深いから、どんな罪でも簡単に許してるわけじゃない。 So hindi sinabi natin Panginoon na ikaw ay nagkasala nang wala kang gagawin, patatawarin ka na sa iyong mga kasalanan. イエス様は人の心を見て、本当に悔い改めた人を許してくださって。 Dahil makikita natin dito na ang ating Panginoon ay tumitingin sa puso ng tao at pinapatawad lang niya yung mga taong tunay na humingi ng kapatawaran o nagsisi. 私たちはこのダビデと同じような心で、このカインの女と同じような心でいつも悔い改めてるでしょうか。 So tayo ba, kagaya rin ba ng babaeng yun? O kagaya na sinasabi ni David dito na kapag tayo nagkasala, ay tunay nga po bang humihingi tayo ng kapatawaran? 私たちが心から悔い改めるならば、神様はそれを蔑まれることがあります。 Dahil kapag tayo ay tunay nga naghingi ng kapatawaran, yung sabi natin true repentance, ang ating Panginoong Diyos ay magbibigay din sa atin ng kapatawaran. じゃあ今日のテーマである、最後の、チャレンジに移りますけれども、 Okay, so for the topic, yung pinaka-challenge natin ngayong araw na ito, 私たちは民衆やパリサイ人と同じように、全てを善悪で、見分け裁きますけれども、一体イエス様はどのように罪を見るでしょう。 so kung titignan natin tayo rin kasama, kagaya ng mga Israelita o yung mga Hudyo ng mga Pariseo na humahatol lamang ayon sa ginawa ng tao. Ngunit ang ating Panginoong Jesus, paano ba siya 今 humahatol? 真の悔い改めについて話しましたけど、本当の許しとはどういうことでしょうか。 So pinag-usapan natin ngayon yung true repentance, pero yung true forgiveness, ano ba yung sinasabi ng tunay na kapatawaran? イエス様は最後にこの女にこう言われました。じゃあここも一緒に読みましょう。ヨハネの8の11。 So ito yung huling sinabi ng Panginoon doon sa babae. Sabay nating basahin dito John 8:11. 1、2、3。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今から決して罪を犯しては行けなさい。この行きなさいっていうのはどういう意味でしょうか。 So, pag sinabi rito go now or go, ano bang ibig sabihin nito? もしイエス様の前に立ってて、ここから行きなさいって言われて皆さんどういうふうに感じますか。 So, ano ba ibig yung sabihin pag sinabi ikaw ay nakatayo sa harapan ng Panginoon, sinabi siyang go now? この意味はさっさとここから出て行きなさいとか私から離れなさいとかそういうことではありません。 So, hindi po ibig sabihin nito, umalis ka dito sa harapan ko, hindi po yun ang ibig sabihin. 思い出してください。全員がイエス様から去っていったのに、イエス様の前に残ったのはこの女の一人だけです。 So, alalahanin niyo yung nangyaring sitwasyon na umalis unti-unti o lahat ng mga crowd na naroon. Ang naiwan lang ay yung babae na nakatayo sa harapan ng Panginoon. 皆さん、新約聖書の中でイエス様はですね、罪人とか重荷を負っている人とか疲れている人に対しては私のところに来なさい、comeというんですね。 Sa New Testament, madalas nating nababasa na ang ating Panginoong Hesus, sinasabi niya para doon sa mga napapagod, nagkakasala, o kahit sa may mga karamdam na, come to me. Yun lagi ang sinabi そうですね、聖書を読むと疲れている人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。 Ito yung sinasabi ng Panginoon lagi, kayong mga napapagod o nakapapagal, kayo po'y pumunta o come to me. Yun ang laging binabanggit ng Panginoon. 心が本当に乾いている人は私のところに来て飲みなさい。 So ito rin sinasabi ng Panginoon, for those who are thirsty, so pumunta po kayo sa akin. 魂が飢えている人は私のところに来て食べなさい。 So ganun din po yung mga hunger na mga spirit. Sabi natin, kung ikaw ay nagugutom, ikaw po ay lumapit. So yun ang laging sinasabi ng Panginoon. だけどイエス様のところに来て癒されて愛をいっぱい受け取ってイエス様の弟子になった人にはイエス様はここから世に出て行きなさいと言います。 But ito po yung tandaan natin na yung mga tao na lumapit o yung those people who come dun sa ating Panginoong Jesus pagkatapos nating matanggap yung kapatawaran, yung pagpapalat biyaya, ang kasunod po sabihin ng Panginoon is go now, umalis ka na sa aking harapan. イエス様に変えられてイエス様の弟子となった者だけにイエス様は常に出て行きなさいというんですね。 Ito yung mga tao na naghumingi ng kapatawaran, pinatawad, na naging disciples na ng ating Panginoon. So since sila ay naging disipulo na ng Panginoon, meron na silang kautusan,
para sila ay humayo. イエス様がこの会員の女に行きなさいと言った時には、もうイエス様と会員の女との間の関係は新しく変わっていたことを意味しています。 So here, makikita natin, nung sinabi ng Panginoon na go now, ibig sabihin na establish na po yung kanilang relasyon. Napatawad na yung babae sa kanyang kasalanan at nabago na yung takbo ng buhay ng babae. Kaya inutusan na niya yung babae na go now. もう裁判は終わりました。 The judgment is already done. そしてあなたのへの判決は無罪です。 So, yung judgment is no sin, wala kang kasalanan. ね、あなたはもう罪人ではなくて私のしもべです。 So, you are not guilty, wala ka ng kasalanan, pero ikaw ngayon ay isa ko ng servant. もうイエス様との関係は罪人とイエス様との関係ではなくて、イエス様の弟子、イエス様の友としての関係に生まれ変わっています。 But here, titignan natin kung ano yung pagkakaiba after na sila ay mapatawad. Hindi na sila ngayon nahatulan, hindi na rin sila alipin ng kasalanan. Bagkos, sila ngayon ay disipulo na ng Panginoon at ang relasyon nila ay magkakalapit. Kaya kahit ano pa mang oras, pwede na silang mag-usap. そしてクリスチャンになった、弟子になった人にだけイエス様は言うんですね。私から受け取った救いと、私から受け取った愛をあなたは持ってこの世に出て行ってそれを伝えなさい。 So ito yung sinasabi lagi ng Panginoong Hesus para lang dun sa mga disipulo o yung mga nakakilala na sa Kanya na yung pag-ibig na natanggap mo sa akin, pati na yung biyaya at kapatawaran na natanggap mo sa akin, dalhin mo rin ito, then go. ね、皆さんサマリアの女も覚えてますね。イエス様と出会って彼女はその恵みを持ってサマリアに帰っていきました。 So the Samaritan woman, naalala niyo yung kwento, di po ba? After na matanggap niya yung kapatawaran, dala-dala niya yung pagpapatawad at ang biyaya ng Panginoon at siya ngayon ay humayo para naman ito ay ihayag at ibahagi sa kanyang mga mamamayan. イエス様はこの女に、ね、私のところから出て行って、そして、ね、もう罪を犯すなと言いましたけれども、ね、もう二度と彼女はその会員の罪の犯さなかったと思います。 So, marahil sabi ng Panginoon dito, huwag ka nang umalis ka at huwag ka nang magkasala. So, marahil hindi na nagkasala ng paulit-ulit ng pagkakasala ng babae nito. なぜなら命を救ってもらったからですね。 Bakit? Kasi yung kanyang buhay ay iniligtas na ng Panginoon. これがイエス様の、ね、許し方です。 So, ito yung pamamaraan kung paano nagpapatawad ang ating Panginoon sa mga nagkasala. 許すと言った時、もう私たちの罪を覚えてないんです。 Dahil once na pinatawad ng Diyos ang ating kasalanan, hindi na po niya yun naaalala. イエス様が無罪と言った瞬間から、もうその人は過去の罪人ではなくて、新しく変えられたイエス様の友なんです。 Dahil the moment ating Panginoong Jesus ay diniklara niya na you are not guilty, wala na po yung sa alaala niya kung ano pa man ang mga nagawa mong kasalanan nung nakaraan. 私たちは別ですよね。私たちはもうね、例えば妻が、ね、謝ってきて許すって言っても、だけど覚えてますね。 But for us, as a human being, lagi po nating naisip, kahit sabihin na ng asawa natin na, okay, patawarin kita, o pinapatawad kita sa iyong nagawang kasalanan, pero behind that, nandun lagi sa isipan ng asawa natin na naaalala pa rin niya yung ating nagawang ね、 kasalanan. クリスチャン同士で和解しても心の中にね、その記憶をしっかりとね、握って離さない。 Even sa mga Christian, ganun din po. Minsan, yung reconciliation ay nandun na. But behind that, naroon pa rin po sa kanilang puso kung ano man ang galit o yung nagawang kasalanan ng kanilang kasama. しかしイエス様は違います。 But for our Lord Jesus, it's far different. 今日の御言葉を読みましょう。 So, basahin po natin yung salita ngayon. ヨハネ8章の12節。これはね、会員の女に行きなさいって言った後にイエス様が言った言葉です。 So, ito yung sinabi ng Panginoon after niya na sabihin sa babae na ikaw ay pinatawad at ikaw ngayon ay humayo na. Ito yung sinabi ng Panginoon じ after. ゃあ読みましょう。ワン、ツー、ス Sabay-sabay リー。 nating basahin. 私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。私に従う者と言ったのは会員の女に対してです。 So ito yung kanyang sinabi dun sa babae, follow me, ibig sabihin sumunod ka sa akin. 悔い改めて光の中に来たならば、もうあなたは決して闇の中に歩むことがない。 Dahil ito yung sinasabi ng Panginoon na kung ikaw ay maniniraw, lalakad sa akin, kasama ko sa liwanag, hindi ka makakakita ng kadiliman. そして光の中を歩み、命を持つんだと言ってます。 Then habang kayo nabubuhay sa liwanag, hawak-hawak mo rin ang buhay. イエス様はもう二度と過去を掘り返したり思い出したりせず、
私に従って歩むなら、あなたは本当に新しく変えられるんだ。そのように言ってくださいます。 So, in other words, parang sinabi ng Panginoon na kung ikaw ay lalakad sa aking kasama ko, anuman ang nagawa mo pagkakasala noon, yun ay hindi ko na alalahanin. Bagkus, ikaw ngay nalalakad sa liwanag at buhay. 私たちはどうでしょうか。 So, sa ating pamumuhay, o sa atin as an individual, paano po ba tayo namumuhay? 私たちを傷つけた人、私たちを苦しめた人に対して、このように完全な、許しを与えているでしょうか。 Para doon sa mga tao na nakasala sa atin, yung mga taong sumugat po sa ating puso. Ganito din po ka-perfect ba ang kapatawaran na ibinibigay natin sa kanila? 新しい関係を本当に作ってスタートしているでしょうか。 Ginagawa ba natin yung talagang 100% na pagbabago o bagong environment sa ating pagsasama? イエス様は私たちにそのようにしてくださいました。 Ang ating Panginoong Jesus, ganun po ang ginawa niya sa atin. 今日のテーマであるね、イエスならどうする。 So ito po yung tema natin ngayon na what would Jesus do? ぜひ聖書を読むときに、そして私たちが毎日過ごすときに、この時イエス様ならどうするだろう、そのようにいつも考えるようにしてください。 So tayo din po, mula sa araw na ito, baguhin natin, and every time na binabasa natin yung Bible, isipin natin kung tayo o ang ating Panginoong Jesus, ano ba ang ating gagawin? 試練や困難に遭うときに、もう経済的な問題とか病気に遭うときに、イエス様に聞いたらイエス様は何て答えてくださる。いつもそのように考えるようにして。 So whenever we encounter problems, sabihin na natin, nandun yung mga trials, andun yung mga hardship, yung mga pagkakautang natin. Every time may encounter natin yung kahirapan sa buhay, tanong lagi natin, what would Jesus do? イエス様ならどうするだろう。これがクリスチャンの生き方です。 So ito po yung lifestyle na dapat natin gawin. What would, kung ating Panginoong Jesus, ano kaya ang dapat? O ano ba ang dapat niyang gawin? イエス様のように生きていきましょう。 So dapat tayo mamuhay kagaya ng ating どうぞじゃあお立ちください。一緒に Okay, tayo po'y tumayong lahat at tayo po'y aawit. じゃあガッドプレスユー。じゃあ一緒にガッドブレスユーを賛美しましょう。いつでも
God bless you. 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 ハレルヤ、愛する主よ、あなたの愛と憐れみを感謝します。 Hallelujah, minamahal namin Diyos, tunay kami ay nagpapasalamat sa iyong pag-ibig at kaawaan ibigay sa amin. あなたの愛と憐れみはいつも私たちに注がれていて、私たちが真に悔い改めるならば、あなたはいつでも許してくださる方です。 Tunay nga ikaw ay Diyos na dakila na siyang pulo ng pag-ibig at pagkaawa na kailanman kami magkasala at tunay na humingi ng kapatawaran kami ng patatawarin. 私たちのすべての罪が許されていることを感謝します。 Kami nagpapasalamat ng Diyos dahil ano pa mang uri ng kasalanan na magawa namin, lagi po meron kayong pagpapatawad. そればかりか今は神の友、そして神の子供とされていることを感謝いたします。 So kami nagpapasalamat ng Diyos dahil tunay nga po na kami yung pinatawad at inarin yung kaming ganap at bilang kami yung tinawag bilang yung ganap. イエス様ならどうするか。 So, kung ikaw ang Panginoon, ano nga po nararapat mo? いつもあなたの御心を思い、あなたの通りに、あなたのように生きていきたいです。 Tunay o Diyos, nais din namin na mabuhay, kagaya ng iyong kalooban. Ano man yung puso, ano man yung gusto mong gawin sa amin, tulungan niyo pa kami na ito'y aming magampanan. God be with you。 今歌ったように、いつも私たちと共にいてくださいます。 So, gaya ng inawit namin, God be with you. Nawa o Diyos, ikaw ay manatili na kasama namin lagi sa araw-araw. そしてあなたのように生きていくことができますように。 Dahil tulungan niyo kami na kagaya ninyo, kami mamuhay kasama ninyo. イエスキリストの皆によってお祈りします。 Aming sa aming dalangin o Diyos sa pangalan ni Jesus. アメン。主に感謝の拍手をお願いします。ではどうぞお座りください。